Sa mismong engagement party niya, gumuho ang mundo ni Diane nang matuklasan niyang nagtataksil ang kanyang fiancé kasama ang sarili niyang kapatid. Ang mas masakit, ang sarili niyang ina ang naglagay ng gamot sa kanyang inumin para patahimikin siya. Sugatan ng puso at nagwawala ang katawan niya dahil sa epekto ng gamot. Tumakbo si Diane sa kadiliman. Sa kagustuhang makaganti, pumasok siya sa unang sasakyang nakita niya at ibinigay ang sarili sa isang estranghero. Isang gabi lang, isang gabi ng init at paghihiganti kasama ang isang estranghero na may nakakatakot at malamig na presensya, akala ni Diane doon na matatapos ang lahat. Nag-iwan siya ng sulat at patagong tumakas bago pa man magising ang lalaki. Ngunit kinabukasan, sa harap ng kanyang pamilya at ng taksil niyang fiancé, muling nagpakita ang lalaki. Siya si Franco Alcala, ang pinaka-kinatatakutang billionaire tycoon at ang tiyuhin ng kanyang fiancé. Sa halip na ipahiya si Diane, isang nakakagulat na desisyon ang binitawan ni Franco sa harap ng lahat. Kanselado na ang kasal mo sa pamangkin ko dahil ako magpapakasal sa iyo. Magandang araw, Angels. Isang full story ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay pakilike po ng ating video at pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Mula sa isang gabing puno ng galit, mabubuo ang isang mapanganib na kasunduan, isang hindi mapigilang pagnanasa at isang hindi inaasahang sanggol na magiging tanging tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa bansa. Kaya mo bang takasan ang lalaking handang pabagsakin ang buong mundo para lang maging kanya ka? Isang linggo na lang, Diane. Maipapakasal ka na sa pamilya ng mga Alcala. Siguraduhin mong hindi ka gagawa ng kahit anong kalokohan na makakasira sa transaksyon na ito. Malamig at walang kabuhay-buhay ang boses ni Doña Minerva habang nakatitig sa salamin sa kwarto. Inaayos ang mamahaling kwintas na pinalalamutian ng mga tunay na diamante. Sa kabila ng marangyang silid ng ballroom kung saan ginaganap ang kanilang engagement party, mas malamig pa sa yelo ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Hindi to simpleng transaksyon sa negosyo, Mama. Mahinang sagot ni Diane habang hawak ang laylayan ng kanyang puting gown. Mabilis ang kabog ng kanyang puso, puno ng pangamba at sakit. Mahal ko si Paolo. Akala ko ba masaya kayo para sa akin dahil sa wakas ay nahanap ko ng lalaking makakasama ko habang buhay. Lumingon si Doña Minerva. May ngiting lumabas sa kanyang mga labi, ngunit walang bakas ng init o pagmamahal sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Diane at pilit na inayos ang kwelyo ng damit ng anak. Ang pag-ibig ay para lamang sa mga taong walang obligasyon sa mundong ito, Diane. Pabulong ngunit seryoso na sabi ng ina. Si Paolo ang tagapagmana ng Alcala Group. Ang kasal ninyo ang magliligtas sa kumpanya ng pamilya natin mula sa tuluyang pagkalugi. Huwag mong kakalimutan kung sino ang nagpakain, nagdamit at nagpalaki sa iyo matapos mamatay ang ama mo. Utang na loob mo sa akin ang bawat ginagastos mo sa bahay na ito. Kaya gawin mong trabaho mo bilang isang mabuting anak. Napayuko si Diane. Pigilang pagpatak ng luhang nagbabadyang lumabas sa kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, lagi niyang nararamdaman na isa lamang siyang kasangkapan sa mga mata ng kanyang ina. Isang pyesa sa chessboard na pwedeng isakripisyo anumang oras. Ngunit naniwala siya na si Paolo ang kanyang magiging tagapagligtas. Nasaan si Anisha? Tanong ni Diane upang ibahin ang usapan. Hindi pa niya nakikita ang kanyang nakababatang kapatid mula nang magsimula ang party. Nasa labas, nakikipag-usap sa mga bisita. Doon siya nababagay. Sa gitna ng atensyon at karangyaan. Malamig na tugon ni Minerva. Kinuha nito ang isang baso ng champagne mula sa mesa at inabot kay Diane. Inumin mo ito. Masyado kang namumutla. Ayoko magbukang may sakit ng bride sa sarili niyang engagement party habang nakatitig ang mga investors. Inabot ni Diane ang baso. Salamat, Mama. Inumin mo lahat. Utos ng ina habang nakatitig sa bawat galaw ng anak na tila sinisiguradong
walang matitira sa baso. Walang pag-aalinlangang ininom ni Diane ang champagne. Sa unang lagok, naramdaman niya ang kakaibang pait sa dulo ng kanyang dila. Ngunit ipinagwalang bahala niya ito. Sanay siya sa lasa ng mamahaling alak. Ngunit mas mabigat ang pait na nararamdaman ng kanyang puso sa mga salita ng sariling ina. Ilang minuto pa ang lumipas bago umalis si Doña Minerva upang harapin ang mga VIP na bisita sa labas. Naiwang mag-isa si Diane sa malaking kwarto. Habang tumatagal, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang kanyang mga binti ay nagsimulang manghina at ang paligid ay tila umiikot ng dahan-dahan. Bakit biglang umiinit ang katawan ko? Tanong ni Diane sa sarili habang humahawak sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Ang kanyang paningin ay nag-uumpisang lumabo at ang bilis ng pintig ng kanyang puso ay hindi na normal. May kakaibang apoy na gumagapang sa kanyang mga ugat. Naalala niya ang pabulong na sinabi ni Paolo bago magsimula ang okasyon sa ibaba. Sa suite 402 ko sa itaas na yan. Pag napagod ka na sa mga bisita at sa mama mo, pupunta ka ron. Doon tayo magpalipas ng gabi ng tayo lang dalawa. Sa gitna ng lumalalang pagkahilo at kakaibang init na bumabalot sa kanyang katawan, pilit na humakbang si Diane palabas ng silid. Kailangan niya si Paolo. Kailangan niya ang taong nakakaunawa sa kanya at makakapagpadama sa kanya ng seguridad. Dahan-dahan siyang naglakad sa mahabang pasilyo ng hotel. Nakahawak siya sa pader upang panatilihin ang kanyang balanse. Ang boses ng mga tao at ang tugtog mula sa party ay unti-unting humihina habang paakyat siya sa elevator patungo sa ika-4 na palapag. Nang makarating siya sa tapat ng Suite 402, bahagyang nakabukas ang pinto. Isang manipis na sinag ng ilaw ang lumabas mula sa loob, kasabay ng mga mahihinang ingay. Paolo! Mahinang tawag ni Diane, ngunit halos walang boses na lumabas sa kanyang tuyong labi. Itinulak niya ng dahan-dahan ang pinto, ngunit sa halip na ang mainit na yakap ng kanyang fiancé ang sumalubong sa kanya, isang eksenang dudurog sa bawat natitirang piraso ng kanyang puso ang tumambad sa kanyang mga mata. Sa gitna ng silid, sa malaking kama, nakakapit ang kanyang kapatid na si Anisha sa leeg ni Paolo. Ang damit ni Anisha ay nakakalat sa sahig at ang mga halik ni Paolo ay walang pag-aalinlangang dumapo sa leeg ng kanyang sariling kapatid. Paolo, masigit ba ako sa kanya? Ang maarteng boses ni Anisha ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. May kasama itong tawa na punong-puno ng panlulumo at tagumpay. Sabihin mo sa akin, mas nag-enjoy ka ba sa halik ko kaysa sa paborito mong bride? Dahan-dahang huminto si Paolo sa paghalik sa leeg ni Anisha. Ngunit hindi upang itulak ito palayo. Sa halip, hinawakan niya ang bewang nito ng mas mahigpit at dinlala ang mukha ng babae malapit sa kanya. Huwag mo nang banggitin si Diane dito, Anisha. Galit ngunit may init na sagot ni Paolo habang nakatitig sa mga labi ng nakababatang kapatid ng kanyang fiancé. Alam mo, para lang sa negosyong kasal na yun, ang pamilya niyong kailangan ko upang makuha ang tiwala ng board. Hindi ang ate mo na napaka-inosente sa lahat ng bagay. Sobrang seryoso at walang kaalam-alam sa mundo. Ikaw ang gusto kong kasama sa kama. Alam mo yan mula pa nung simula. Humalakhak si Anisha habang isinanggal ang ulo sa malapad na balikat ni Paolo. Kaawa-awang Diane, akala niya ikaw ang magiging tagapagligtas niya mula sa higpit ni Mama. Hindi niya alam na pinalitan ko ng gamot na dapat ay pampakalma lang sa champagne niya kanina. Siguradong tulog na yun sa ibaba o kaya'y nagwawala na sa epekto habang ginagawa natin ito. Napatakip ng bibig si Diane sa kanyang narinig. Ang gamot sa kanyang katawan, ang matinding init na sumusunog sa kanyang mga ugat ay hindi lang sa simpleng pagod o pampakalma. Pinalitan ng sarili niyang kapatid ang inumin niya ng isang malakas na tama ng gamot at ang sarili niyang ina ang nag-abot nito ng walang pag-aalinlangan para lamang manatili siyang kontrolado. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa apoy na sumusunog sa kanyang katawan. Ang 2 taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buo, ang kanyang fiancé na itinuturing niyang ligtas na silungan at ang sarili niyang pamilya ay magkasama sa pagtataksil sa kanya. Dahil sa matinding panginginig ng kanyang mga binti, bahagyang naisandal ni Diane ang kanyang balikat sa gilid ng pinto. Gumawa ito ng isang maliit, ngunit malinaw na ingay sa tahimik na silid.
Sino yan? Gulat na tanong ni Paolo. Mabilis siyang tumayo mula sa kama at ibinalot ang kumot sa kanyang katawan habang nakatitig sa nakabukas na pinto. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa kadiliman ng pasilyo, nanlamig ang mukha ni Paolo. Diana! Hindi makapagsalita si Dayan. Ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigil ay mabilis na umaagos sa kanyang namumulang mga pisngi. Ang paningin niya ay lalong lumabo dahil sa pinagsamang epekto ng gamot at labis na sakit ng kalooban. Ate! Gulat na sigaw ni Anisha habang mabilis na kinukuha ang kanyang damit sa sahig upang takpan ang sarili. Ngunit sa halip na magpakita ng pagsisisi, agad na pinalitan ng isang mapang-asar na ngiti ang kanyang muka. Well, mukhang hindi tumalab ng mabilis ang ibinigay ko sa'yo. Nakikita mo na ba kung sino talagang mahal ni Paolo? Walang nagmamahal sa'yo, ate. Diana, papaliwanag ako. Lumapit si Paolo ng ilang hakbang, ngunit ang kanyang boses ay walang bakas ng tunay na katapatan. Puno lamang ng takot na maputol ang kontrata sa negosyo. Hindi mo naiintindihan, lasing lang ako. Huwag kang lalapit sa akin. Sa wakas ay naisigaw ni Diana. Bagaman paos, nanginginig at halos mawala na ng tunog ang kanyang boses. Huwag niyo akong hahawakan! Tumalikod si Dayan at mabilis na tumakbo palayo sa silid. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na tumatama sa sahig dahil sa labis na pagkahilo at pagkabigat ng kanyang katawan. Naririnig niya ang sigaw ni Paolo sa kanyang likuran at tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit hindi na siya lumingon pa. Bawat hakbang patungo sa elevator ay parang isang parusa. Ang init sa kanyang katawan ay lalong tumitindi dahil sa panggigigil at takot. Ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib at ang pagnanais na makatakas sa madilim na mundo ang tanging nagpapanatili sa kanya na gising. Nang makarating sa lobby ng hotel, pilit na pinalampas ni Dayan ang mga bisitang nakatitig sa kanya ng may pagtataka. Lumabas siya sa malaking pinto ng hotel. Ang ulan ay bumabagsak ng malakas, ngunit hindi nito mapatay ang apoy na sumusunog sa kanyang katawan. Humihingal siya habang tumatakbo patungo sa gilid ng daan. Kailangan niyang makalayo, kailangan niyang takasan ang kahihiyan, ang pagtataksil at ang sakit. Sa gilid ng kalsada, may isang itim na Rolls Royce na nakatigil sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang mga ilaw nito ay nakasindi at ang bintana sa likod ay bahagyang nakatagilid. Walang pag-aalinlangang lumapit si Dayan sa sasakyan. Sa gitna ng labis na pagkahilo at pagkawala sa sarili dahil sa gamot at galit, pilit niyang binuksan ang pinto ng kotse at mabilis na pumasok sa loob. Isang matangkad, malamig at nakakatakot na kaanyuan ng isang lalaki ang nakaupo sa kadiliman ng likurang upuan. Nakatitig sa kanya ng may matalim na mga mata. Sino ka? At sino nagbigay sa'yo ng karapatang pumasok sa sasakyan ko? Ang boses ng lalaki ay malalim, malamig at may angking otoridad. Kahit sa gitna ng matinding pagkahilo, naramdaman ni Dayan ang kakaibang kapangyarihan at panganib na nagmumula sa lalaking nakaupo sa kanyang tabi sa loob ng madilim na sasakyan. Hindi agad nakasagot si Dayan. Tumingin siya sa lalaki. Sa tulong ng manipis na ilaw mula sa mga posteng na dadaanan ng sasakyan, naaninag niyang matalas na jawline nito. Ang makinis ngunit matigas na features ng muka at ang mga matang kulay abo na tila nakakatagos sa kanyang kaluluwa. Pakiusap! Pabulong at nanginginig na sabi ni Dayan. Kusa at walang pag-aalinlangang humawak ang kanyang malamig na mga daliri sa mamahaling suit ng lalaki. Ilayo mo ko dito. Pakiusap. Kahit saan. Huwag lang dito. Bahagyang kumunot ang noo ng lalaki. Tinitigan niya si Dayan mula ulo hanggang paa. Napansin niyang mamahaling puting gown nitong nabasa ng ulan. Ang gulugulong buhok na nakakalat sa kanyang balikat at ang namumulang mga pisngi na halatang hindi gawa ng make-up kundi epekto ng kemikal na gumagapang sa katawan nito. Lasing ka ba, miss? Sadyang wala ka lang talagang paggalang sa pribadong pagmamay-ari ng kotse. Tanong ng lalaki. Malamig ang kanyang boses, ngunit hindi niya itinulak ang kamay ni Dayan na nakakapit ng mahigpit sa kanyang balikat. Pinalitan nila ang inumin ko. Umiiyak at humihingal na sabi ni Dayan. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumandal sa matigas at malapad na balikat ng lalaki.
Ang amoy nito, isang halo ng mamahaling perfume at manipis na usok ng tabako ay nagbigay ng pansamantalang ginhawa sa nagwawalang sistema ng kanyang katawan. Pinagtaksilan ako ng fiancé ko at ng sarili kong kapatid. Gusto ko lang makalayo. Gusto kong makalimot kahit ngayong gabi lang. Pinagmasdan ng lalaki ang mukha ni Diane ng mas malapitan. Bahagyang kumislap ang kanyang mga mata nang makilala ang babae. Siya si Diane Velez, ang fiancé ng kanyang pamangkin na si Paolo. Ang babaeng dapat ay ipinagdiriwang ang engagement party sa ballroom ng hotel na katatapos lang niyang iwanan. Alam mo ba kung kanino ka humihingi ng tulong, iha? Tanong ni Franco. Ang kanyang malaking kamay ay dahan-dahang humawak sa baba ni Diane upang iangat ang mukha nito upang tumitig sa kanya. Hindi ako isang mabuting tao at kapag kinuha ko ang ibinibigay mo, hindi ko na ito ibabalik kailanman. Wala na akong pakialam. Marahang sabi ni Diane habang ang kanyang mga labi ay halos tumikit na sa mga labi ni Franco dahil sa matinding epekto ng gamot at sa labis na pagnanais na batakpan ng sakit sa kanyang puso. Gawin mo ang gusto mo. Tulungan mo lang akong makaganti. Gamitin mo rin ako kung gusto mo. Isang madilim at matalim na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Franco. Ang matagal na niyang itinatagong pag-ibig habang pinagmamasdan ang larawan ng fiancé ng kanyang pamangkin ay biglang nagwala sa kadiliman ng sasakyan. Ikaw ang humiling nito, Diane. Bulong ni Franco sa kanyang tenga bago inutusan ang driver sa harap. Dalhin mo kami sa kondo ko. Bumilis ang takbo ng sasakyan ng sandaling iyon habang sa loob ng kadiliman ang hunang halik ng paghihiganti at init ay mabilis na sumiklab sa pagitan ng dalawang taong hindi dapat magkasama. Mabilis na bumukas ang pinto ng kondo sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa lungsod. Ang buong paligid ay nababalot ng malalaking salamin na nagpapakita ng nagniningning na mga ilaw ng Metropolis sa ilalim ng buhos ng ulan. Hindi na nakahintay si Franco. Sa sandaling maisara ang pinto, pinalibutan ng kanyang malalaking kamay ang bewang ni Diane at hinalikan ito ng may kakaibang gigil. Ang bawat halik ay puno ng matinding init na tila matagal nang nag-aabang sa pagkakataong ito. Si Diane na nadadala ng gamot sa kanyang dugo at ng labis na galit sa pagtataksil ni na Paolo at Anisha ay tumugon sa bawat halik ni Franco. Ang malamig at matatag na palad ng lalaki sa kanyang likod ay tila nagpapagaling sa bawat sugat na iniwan ng kanyang pamilya. Sigurado ka ba dito? Bulong ni Franco habang itinataas ang mukha ni Diane. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa silid. Kapag nagpatuloy tayo, wala nang pag-atras. Hindi na kita pakakawalan. Huwag ka nang magtanong. Humihingal na sagot ni Diane habang ang kanyang mga kamay ay itinutulak ang jacket ng suit ni Franco pababa sa mga balikat nito. Gawin mo, pakiusap. Pawiin mo ang sakit. Sa gitna ng kadiliman at ng malamig na hangin mula sa labas, ang gabi ay napuno ng init ng kanilang pagnanasa. Bawat haplos at halik ni Franco ay nag-iwan ng permanenteng marka sa kaluluwa ni Diane. Kinabukasan, ang mga unang sinag ng araw ay dahan-dahang pumasok sa malaking bintana ng silid. Dahan-dahang iminulat ni Diane ang kanyang mga mata. Ang mabigat na sakit sa kanyang ulo ay nakikipagpaligsahan sa matinding sakit ng kanyang katawan. Napatingin siya sa kanyang tabi at nakita ang isang lalaking tulog na tulog. Ang malapad nitong dibdib na may ilang bakat ng kalmot at ang gwapong mukha nito, biglang nagbalik ang lahat ng alaala ng nakaraang gabi sa isip ni Diane. Ang pagtataksil ni Paolo, ang masamang balak ng kanyang ina at kapatid, at ang gabi kasama ang isang estranghero sa loob ng kondo na ito. Natatakot sa kanyang ginawa at sa katotohanang ibinigay niyang sarili sa isang lalaking hindi man lang niya kilalang pangalan. Mabilis ngunit tahimik na tumayo si Diane. Inipon niya ang kanyang mga damit na nakakalat sa sahig at mabilis na isinuot ang mga ito. Ang kanyang puso ay nagwawala sa kaba habang nakatitig sa lalaking patuloy na natutulog. Kailangan kong umalis bago siya magising. Isip ni Diane habang nanginginig ang mga kamay. Isang gabi lang ito. Isang pagkakamali na hindi na dapat maulit kailanman. Nang hindi gumagawa ng kahit anong ingay, patagong lumabas si Diane ng kondo at sumakay sa elevator pababa patungo sa kalsada. Pagkalipas ng kalahating oras, dahan-dahang minulat ni Franco ang kanyang mga mata.
Inabot niya ang kabilang gilid ng kama, ngunit malamig na ang bakanting pwesto. Tumayo siya at nakita ang isang maliit na papel sa ibabaw ng side table. May nakasulat doon na maikling mensahe gamit ang lipstick. Salamat sa isang gabi. Nakaganti na ako. Huwag mo na akong hahanapin kailanman. Natawa ng mahina si Franco habang hawak ang papel. Hahanapin? Hindi kita kailangan hanapin, Dayan. Dahil ikaw mismong babalik sa akin. Isang linggo ang mabilis na lumipas matapos ang gabi ng pagtataksil at paghihiganti. Ang pamilya Velas ay nasa matinding kaguluhan at balisa. Ang grand engagement party noong gabing yon ay naging isang malaking kakatuwa at chismis sa matataas na lipunan matapos biglang mawala si Dayan. Pilit lamang na tinakpan ni Doña Minerva ang insidente sa media at sa mga bisita upang hindi tuluyang masira ang imahe ng kanilang kumpanya. Sa loob ng malaking sala ng mansyon ng mga Velas, tahimik na nakatayo si Dayan habang nakatingin sa labas ng bintana. Sa loob ng 7 araw, ramdam niya ang malaking pagbabago sa kanyang sarili. Ang dating mahinhin, masunurin at madaling mapasunod na Dayan ay napalitan ng isang babaeng malamig ang mga mata at puno ng pagdududa sa bawat taong nakapaligid sa kanya. Napakawalang puso mo talaga! Galit na sigaw ni Doña Minerva habang mabilis na lumalapit at humihinto sa harap ni Dayan. Kuminang ang kanyang mga mamahaling alahas habang idinidikit ang daliri sa mukha ng anak. Saan ka napunta ng gabing yon? Alam mo bang buntik nang maputol ang kasunduan natin sa mga alkala dahil sa pagtakas mo? Tumingin si Dayan sa kanyang ina. Walang takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi pa kailanman nakikita ni Doña Minerva sa kanya. Bakit hindi mo tanungin si Anisha, Mama? Malamig at walang takot na sagot ni Dayan. O kaya si Paolo, tanungin mo sila kung ano ang ginagawa nila sa Suite 402 habang ako ay pilit mong pinatutulog gamit ang gamot sa champagne na inabot mo sa akin. Namilog ang mga mata ni Doña Minerva sa gulat. Sa kabilang dulo ng sala, si Anisha na nakaupo sa mamahaling sofa habang nagpapaganda ay biglang napahinto at namutla. Anong pinagsasasabi mo? Utal at galit na depensa ni Anisha habang mabilis na tumatayo. Ikaw ang nagloko, ate, na wala ka kasamang kung sinong lalaki ng gabing yun. Huwag mong ipasa sa amin ni Paolo ang kalokohan mo. Tumahimik kayo! Utos ni Doña Minerva, bagamat halatang nabalisa rin sa narinig. Walang patutunguhan ng usapang ito. Nakahanda ng lahat para sa opisyal na pagpirma ng kontrata at kasal ninyo ni Paolo ngayong araw. Siguraduhin mong... Pero bago pa man matapos ng kanyang inang sasabihin, umalingaw-ngaw ang tunog ng chime sa malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang matandang butler ng pamilya at yumuko ng bahagya upang mag-anunsyo. Dumating na po ang mga VIP na bisita mula sa pamilya Alcala. Pahayag ng butler. Pumasok si Paolo. Nakasuot siya ng eleganteng navy blue suit, ngunit halatang balisa. Balisang-balisa ang mga mata at nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaayos ang kanyang necktie. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likod ni Paolo, pumasok ang isang matangkad at matipunong lalaki na nakasuot ng napakalinis na charcoal gray suit. Ang bawat hakbang ng lalaki sa marble na sahig ay nagpapakawala ng isang matinding kapangyarihan at otoridad na agad na nagpatahimik sa buong silid. Nang maiangat ni Dayan ang kanyang mga mata upang tingnan ang bisita, huminto ang ikot ng kanyang mundo. Ang hininga niya ay nabara sa kanyang lalamunan. Ang lalaking kasama ni Paolo, ang lalaking ipinapakilala sa negosyo bilang ang pinakakinatatakutang pinuno ng Alcala Group at tiyuhin ni Paolo, ay walang iba kundi ang lalaking nakasama niya sa kondo noong gabing iyon. Si Franco Alcala. Mula sa pintuan, dahan-dahang itinaas ni Franco ang kanyang tingin at tumiretso ito sa mga mata ni Dayan. Isang misteryoso, matalim at bahagyang lambing ng ngiti ang lumabas sa mga labi ng lalaki habang pinagmamasdan ang namumutla at nagulat na mukha ng babae. Magandang umaga sa pamilya Velez. Malamig at formal na bati ni Franco, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Diana. Dito ko upang personal na ayusin at pag-usapan ang hinaharap ng kasal ng aking pamangkin. Nanginginig ang buong katawan ni Dayan habang nakatayo sa gitna ng sala. Ang bawat detalye ng nakaraang gabi sa kondo, ang mga mainit na halik, ang matatag na yakap,
at ang bawat haplos ni Franco ay mabilis na nagbalik sa kanyang isip na parang isang malinaw na panaginip. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking pinagbigyan niya ng sarili sa isang gabi ng paghihigante ay ang pinaka-kinatatakutang tayuhin pala ng kanyang fiancé. Tito Franco? Mahinang bati ni Paolo. Ang boses nito ay puno ng kaba at paggalang na tila isang batang takot na mapagalitan. Sabi ko naman sa'yo sa opisina kanina, kaya ko nang ayusin ang bagay na ito kasama si Dayan at ang pamilya niya. Hindi mo na po kailangan mag-abala pa na pumunta rito. Hindi malang tinapunan ni Franco ng tingin si Paolo. Lumakad siya ng dahan-dahan papasok sa gitna ng silid. Tiningnan niya si Doña Minerva at si Anisha na halos hindi makahinga sa matinding presensya ng lalaki. Bago muling ibinalik ang kanyang malamig na mga mata kay Diana. Balitaan ko mga hindi magagandang kaganapan noong gabi ng engagement party. Panimula ni Franco. Umupo siya sa pinakagitnang single sofa ng may likas na kagandahang asal at kapangyarihan. Isang malaking kahihiyan sa pangalan ng pamilya Alcala kung ang tagapagmana ng ating mga negosyo ay masasangkot sa isang pangit na kontrobersya. Don Franco! Mabilis na singit ni Doña Minerva habang pilit na inaayos ang kanyang ngiti. Munting pagkakaintindihan lamang ang nangyari noong gabing yon. Nabigla lamang ang aking anak na si Dayan dahil sa pagod. Ngunit nakahanda ng lahat para sa kasal nila ni Paolo. Isang hindi pagkakaintindihan? Tanong ni Franco habang nakataas ang isang kilay. Tumingin siya kay Anisha na agad na napayuko at napahawak sa kanyang palda. Ito isang nakaplanong pagtataksil sa loob mismo ng sarili ninyong pamilya. Biglang nanlamig ang buong silid. Nagkatinginan sina Minerva at Anisha habang ang pawis sa noo ni Paolo ay dahan-dahang umagos pababa sa kanyang pisngi. Tito, anong ibig mong sabihin? Utal na tanong ni Paolo. Tumahimik ka. Malamig at maikling utos ni Franco. Ang otoridad sa kanyang boses ay sapat na upang patahimikin ang sino man sa silid. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa dalaga. Dayan, lumapit ka dito. Nigaalin lang ang humakbang si Dayan. Bawat hakbang patungo kay Franco ay parang paglakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Nang makalapit siya sa tapat ng sofa, dahan-dahang tumayo si Franco. Inabot ng lalaki ang malamig na kamay ni Dayan at hinawakan ito ng mahigpit sa harap ng lahat. Ang init at lakas na nagmumula sa palad ni Franco ay nagdulot ng matinding kuryente sa buong katawan ni Dayan, dahilan upang mapasinghap siya ng mahina. Mula ngayong araw, pahayag ni Franco na bumalot sa buong mansyon. Ang nakatakdang kasal sa pagitan ni Paolo at Dayan ay opisyal at final ng kinakansela. Ano? Halos maubos sa gulat na sigaw ni Doña Minerva. Hindi maaari yan! Ang kontrata sa pagitan ng ating mga kumpanya, ang mga puhunan! Hindi ko sinabing naputol ang pakikipag-alyansa ng ating mga pamilya, Minerva. Mabilis na putol ni Franco sa ina ni Dayan. Ang kanyang mga bata ay nananatiling nakatitig sa mukha ni Dayan na puno ng pagtataka. Ang kasal ay matutuloy pa rin ayon sa pinagkasunduan ng dalawang pamilya. Ngunit hindi kay Paolo. Anong ibig mong sabihin, Tito? Halos maiyak sa takot at galit na tanong ni Paolo habang nakatitig sa kanyang tiyuhin. Tumingin si Franco kay Paolo nang may matinding hamon sa kanyang mga mata. Ako magpapakasal kay Dayan Velez. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong mansyon ng mga Velez. Walang sino man sa silid ang nakapagsalita agad. Si Paolo ay nakatitig sa kanyang tiyuhin na parang nakakita ng multo. Habang si Doña Minerva naman ay hindi maipintang muka. Dahahati sa pagitan ng matinding gulat at ng biglang pag-usbong ng labis na kagalakan dahil sa mas mataas na posisyon, wealth at kapangyarihan ni Franco kumpara sa kanyang pamangkin. Tito, hindi mo pwedeng gawin to. Sigaw ni Paolo matapos makabawi sa matinding gulat. Halos magdilim ang kanyang muka sa galit at kahihiyan. Piansay ko si Dayan. Ako nakatakdang magpakasal sa kanya mula pa nung simula. Dahan-dahang binitiwan ni Franco ang kamay ni Dayan. Ngunit nanatili siyang nakatayo sa harap ng babae na tila isang pader na nagtatanggol dito. Ang kanyang matangkad at matipunong kaanyuan ay nagbuhos ng madilim at mabigat na aura sa buong silid. Mabilis siyang lumapit kay Paolo. Nakalimutan mo na ba kung sino ang totoong nagmamay-ari ng Alcala Group, Paolo?
Pabulong ngunit seryoso na sabi ni Franco. Sapat lang upang marinig ng kanilang pamilya. Isang salita ko lang sa board of directors. Mawawalan ka ng kahit anong pamana at posisyon sa kumpanya. Bukod doon, gusto mo bang ilabas ko sa media ang mga kuha ng CCTV sa Suite 402 noong gabi ng engagement party habang kasama mo ang kapatid ng fiancé mo? Bumagsak ang dalawang balikat ni Paolo. Namutla siya ng husto at agad na napayuko. Hindi na nakapagsalita pa ng kahit isang kataga. Alam niyang kapag lumabas ang balitang yon, hindi lang ang kanyang karera ang matatapos, kundi tuluyan din siyang itataboy ng buong pamilya Alcala. Mag-uusap kami ni Dayan sa pribadong silid. Malamig na utos ni Franco bago muling hawakan ng kamay ni Dayan at akayin ito patungo sa malaking balkonahe sa ikalawang palapag ng mansyon. Nang makarating sila sa balkonahe, mabilis na itinulak ni Dayan ang dibdib ni Franco at lumayo ng ilang hakbang. "Anong ginagawa mo?" Galit ngunit pabulong na tanong ni Dayan habang mabilis ang pagtaas at pagbaba ng kanyang puso dahil sa kaba. "Bakit mo ginagawa to? Isang gabi lang ang nangyari sa atin. Nag-iwan ako ng sulat sa kondo mo. Huwag mo na akong hahanapin kailanman." Ngumiti si Franco, isang ngiting puno ng kumpiyansa at panganib. Dahan-dahan siyang lumapit kay Dayan hanggang sa maisandal ng babae ang kanyang likod sa malamig na bakal ng railings ng balkonahe. Alam mo ba talaga makakatakas ka sa akin pagkatapos mo kong gamitin sa paghihiganti mo? Tanong ni Franco habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang mga braso sa dalawang gilid ni Dayan. Pinalilibutan ito upang hindi siya makalabas. Nakuha mong gusto mo nung gabing yun. Ngayon, oras na para kunin ko ang gusto ko, Dayan. "Gusto mo lang akong ipamuka at ipahiya sa pamilya mo." Giit ni Dayan. Pilit na iniiwas ang kanyang muka dahil sa matinding amoy ng mamahaling perfume ng lalaki na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Gusto ko tang protektahan mula sa pamilyang gumagamit sa iyo bilang isang simpleng kasangkapan. At higit sa lahat, hindi ko makalimutan ang gabing yun. Ikaw lang ang babaeng nakagawa sa akin ng ganun, Dayan. Mula ngayon, akin ka na. Seryosong saad ng binata. Ilang araw lamang ang lumipas. Mabilis na naayos ang lahat ng mga legal na papeles para sa kasunduan. Walang nagawa sina Doña Minerva at Paulo kundi pumayag sa kagustuhan ni Franco, lalo na't mas malaking puhunan at kapangyarihan ang dala ng tiyuhin kumpara sa pamangkin. Si Anisha naman ay napilitang manahimik at magkulong sa kanyang kwarto dahil sa banta ng issue na pwedeng sumira sa kanyang reputasyon sa mata ng mataas na lipunan. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng isang napakalaking mansyon na nakatayo sa tuktok ng isang tahimik na burol. Ito ang pribadong estate ni Franco Alcala, isang lugar na malayo sa maingay at magulong mundo ng lungsod. Inakay ni Franco si Dayan palabas ng sasakyan. Nakasuot si Dayan ng isang simpleng eleganteng damit na gawa sa seda. Ngunit ang kanyang puso ay patuloy na bumibilis sa matinding kaba at pag-aalinlangan. Ito ang magiging bago mong bahay. Malamig ngunit seryosong sabi ni Franco habang binubuksan ng mga nakalinyang kasambahay ang malaking pintuang gawa sa mahogany. Lahat ng kailangan mo ay ibibigay sa iyo ng walang alinlangan. Walang sino man mula sa pamilya mo, lalo ng ina mo si Paolo, ang makakalapit dito ng walang formal na pahintulot ko. Napatingin si Dayan sa malawak na paligid. Ang interior ng mansyon ay napakaganda. Moderno, may mataas na kisame, ngunit nababalot ng kakaibang kagandahan at katahimikan. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan ito, nararamdaman pa rin ni Dayan ng kaunting takot sa bagong yugto ng kanyang buhay. "Bakit mo talaga ginagawa to, Franco?" Tanong ni Dayan, nakatingin sa lalaking kasalukuyang nagtatanggal ng kanyang suit jacket. "Hindi mo kailangan magpakasal sa akin o dalhin ako rito para lang protektahan ako mula sa kanila. Alam kong may iba kang mas malalim na dahilan." Huminto si Franco sa paglalakad at dahan-dahang humarap sa kanya. Ang kanyang matangkad na kaanyuan ay nagbuhos ng kaunting lilim sa kinilalagyan ni Dayan. Lumapit siya ng bahagya hanggang sa maramdaman ni Dayan ang init ng hininga nito sa kanyang noo. "Dahil gusto ko ito, Dayan." Simpleng tugon ng lalaki habang nakatitig sa kanyang mga mata. "Nakita kita sa kotse ko nung gabing yun. Alam kong hindi ka katulad ng ibang babaeng lumalapit sa akin para sa pera. At nang makasama kita sa kondo, siguro ko na hindi ako papayag na mapunta ka sa ibang lalaki, lalo na sa walang halaga kong pamangkin."
Namula ang mga pisngi ni Dayan sa paalala ng nakaraang gabing yun. Ngunit hindi kita mahal, Franco. Isang kasunduan lang ito. Ngumiti si Franco, isang ngiting puno ng kumpiyansa na nagpadala ng kakaibang kilig sa kabila ng pilit na pagmamatigas ni Dayan. May isa pa tayong panahon para baguhin yan, Mrs. Alcala. Alam ko na mamahalin mo rin ako. Lumipas ang ilang linggo ng pagtira ni Dayan sa tahimik at marangyang mansyon ni Franco. Sa kabila ng kanyang paunang pag-aalinlangan at paghihinala, unti-unting ipinakita ni Franco ang ibang mukha nito. Isang mukha na malayo sa malamig at kinatatakutang imahe ng isang billionaire tycoon sa mundo ng negosyo. Hindi katulad ni Paolo na laging busy sa sariling kapakanan at walang tunay na panahon para sa kanya. Si Franco ay laging gumagawa ng paraan upang makasabay siya sa almusal at hapunan. Dinadalhan siya nito ng mga paborito niyang sariwang bulaklak at pinalitan nito ang isang buong silid sa ikalawang palapag upang gawing isang studio para sa kanyang pagpipinta. Isang interes na dating ipinagbabawal at tinatawanan ng kanyang ina dahil wala raw itong kitang pera. Isang maaliwalas na hapon, habang nagpipinta si Dayan sa malaking balkonahe ng mansyon na nakatanaw sa malawak na burol, dahan-dahang lumapit si Franco mula sa kanyang likuran. Hindi nag-ingay ang mga hakbang nito, ngunit agad na naramdaman ni Dayan ang pamilyar at mainit nitong presensya. Ipinatong ng lalaki ang kanyang baba sa balikat ni Dayan habang ang dalawa nitong braso ay dahan-dahang yumakap sa bewang ng babae. Napakaganda. Bulong ni Franco sa kanyang tenga habang nakatitig sa makulay na obrang ginagawa ni Dayan sa canvas. Bahagyang nagulat si Dayan at napatigil ang kanyang kamay na humahawak sa brush. Ngunit sa halip na kumalas sa ulo-mayo, naramdaman niya ang matinding kaginhawaan at kaligtasan sa yakap ng lalaki. Ang dating galit, takot at pagdududa sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng kakaibang kilig at lumalalim na pagmamahal. Franco, nagpipinta ako. Mahinang reklamo ni Dayan, bagamat wala talagang lakas ang kanyang boses para tumanggi o itulak ito. Mas gusto kong tumingin sa'yo kesa sa painting. Malambot na tugon ni Franco bago dahan-dahang hinalikan ang gilid ng kanyang leeg, paitaas patungo sa kanyang tenga. Napapikit si Dayan habang mabilis na nadama ang init sa kanyang mga ugat. Ang bawat halik at haplos ni Franco ay nagdudulot ng apoy sa kanyang katawan, kapareho ng nararamdaman niya noong gabing iyon sa kondo. Sa sandaling yon, na-realize ni Dayan na tuluyan na siyang nahuhulog sa lalaking ito. Ang lalaking dating itinuturing niyang estranghero, ngunit ngayon ay nagbibigay sa kanya ng totoong halaga. Ngunit sa gitna ng tamis ng kanilang sandali, isang matinding pagkahilo at pag-ikot ng paligid ang biglang naramdaman ni Dayan. Nang hina ang kanyang mga binti, nabitawan niya ang brush na nahulog sa sahig at napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa biglang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Dayan, anong nangyari? Mabilis at nag-aalalang tanong ni Franco. Agad na napalitan ng matinding kaba ang malamig nitong muka habang mas mahigpit na inaalalayan ang katawan ng asawa upang hindi ito bumagsak. Nahihilo lang ako. Biglang umiikot ang... Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, tuluyan ang nagdilim ang paningin ni Dayan at bumagsak ang kanyang walang malay na katawan sa mga bisig ni Franco. Mabilis naman na ipinatawag ni Franco ang pinakamagaling at pinakapribadong doktor sa buong lungsod. Sa loob ng malawak at marangyang kwarto ng mansyon, balisang naglalakad si Franco sa gilid ng malaking kama. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa mga bulsa ng kanyang trouser at ang kanyang muka na kilala sa pagiging sobrang malamig at walang emosyon sa mundo ng negosyo, ay bakas ang matinding kaba habang sinusuri ng doktor ang walang malay na si Dayan. Ilang minuto ang lumipas bago dahan-dahang inayos ng matandang doktor ang kanyang mga gamit. Lumapit ito kay Franco na may dalang malambot at maaliwalas na ngiti sa mga labi. Don Franco, pawiin ninyo ang inyong pag-aalala. Maayos na walang anumang panganib sa kalagayan ng inyong asawa. Simula ng doktor. Kung walang panganib, bakit siya biglang nahimatay sa balkonahe? Galit at nagmamadaling tanong ni Franco. Bagamat pilit niyang ibinababa ang tono ng kanyang boses upang hindi magising ang asawa. May sakit ba siya? Wala ho nga namang sakit ang misis ninyo, Don Franco. Ang kanyang pagkahilo, panlalambot at bigla ang pagkapagod
ay likas lamang sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Congratulations! Halos 3 linggo ng buntis ang inyong asawa. Natigilan naman si Franco. Tila huminto ang ikot ng mundo para sa kanya habang inuulit sa kanyang isip ang huling salitang binitiwan ng doktor. Buntis? Bulong ni Franco. Ang kanyang boses na dating puno ng otoridad ay biglang naging nanginginig at puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Sa sandaling yon, dahan-dahang iminulat ni Dayan ang kanyang mga talukap. Ang malabong paningin ay unti-unting luminaw habang naririnig niya ang huling bahagi ng pag-uusap ng dalawa. Kusa at walang pag-aalinlangang bumagsak ang kanyang nanginginig na palad sa ibabaw ng kanyang patag na tiyan. 3 linggo, ang gabi sa kondo, ang gabi ng init at paghihiganti kung saan ibinigay niya ang sarili sa lalaking nakatayo ngayon sa kanyang tapat. Ang batang pumipintig sa loob ng kanyang katawan ay hindi kay Paolo, kundi sa tiyuhin nito, kay Franco. Matapos magbigay ng mga reseta para sa vitamins at paalala tungkol sa nutrisyon at pagpapahinga, tahimik na yumuko ang doktor at lumabas ng silid. Pinalalabas din ang mga kasambahay upang bigyan ng pribadong oras ang mag-asawa. Naiwan sina Franco at Dayan sa malaking silid. Tahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang paghinga ng bawat isa at ang hangin mula sa labas ng bintana. Dahan-dahang lumapit si Franco sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata na karaniwang puno ng matalas na kalkulasyon sa negosyo ay puno ngayon ng matinding lambing at labis na lambing. Lumuhod siya sa gilid ng kama upang maging kapantay ng mukha ni Dayan. Inabot niya ang nanginginig na kamay ng asawa at hinawakan ito ng napakahigpit, sabay halik sa likod ng kanyang mga daliri. Magkakaroon tayo ng anak na yan. Bulong ni Franco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kagalakan, isang bagay na hindi pa kailanman nakikita ng kahit sinong tao sa buong buhay nito. Nakatitig si Dayan sa mga mata ng lalaki. Ang takot at pangamba ay mabilis na gumapang sa kanyang puso. Franco, paano ito? Kapag nalaman ng pamilya ko, kapag nalaman ni na Mama at Paolo, siguradong gagamitin nila ito para gumawa ng panibagong iskandalo. Sasabihin nilang nagtaksil ako bago pa man maputol ang engagement namin. Inilapit ni Franco ang mukha ni Dayan sa kanyang dibdib. Pinaiiral ang matatag at mainit niyang presensya upang pawiin ang takot ng babae. Walang makakasakit sa inyo ng anak natin, Dayan. Walang sino man. Matatag at may matinding pangako sa boses ni Franco habang pinapalis ng kanyang daliri ang luha sa pisngi ni Dayan. Batang ito magiging natatangi tagapagmana ng lahat ng meron ako, na pangalang Alcala, na bawat kumpanya at ng bawat ari-arian na hawak ko. Poprotektahan ko kayong dalawa kahit ang buong mundo pa o ang sarili kong pamilyang makalaban ko. Walang makakagalo sa iyo habang ako nakatayo sa tabi mo. Napatingin si Dayan sa matatag na mukha ng lalaki. Sa kabila ng kaguluhan sa kanyang isip at nang hindi inaasahang biyaya sa kanyang tiyan, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman ipinaramdam sa kanya ni Paolo o ng sarili niyang pamilya. Sa mga bisig ni Franco, alam niyang hindi na siya mag-isa kailanman. Ang balita tungkol sa pagdadalang tao ni Dayan ay mabilis na lumaganap sa mga lihim na pasilyo ng matataas na lipunan. Pagkamat ipinag-utos ni Franco na itago ang eksaktong bilang ng linggo ng pagbubuntis upang maiwasan ang mga balisyosong espekulasyon mula sa media, hindi naging tahimik si Paolo. Gamit ang pait ng kanyang nawalang posisyon at ang matinding inggit sa kanyang tiyuhin, agad niyang ikinonekta ang mga kaganapan. Isang hapon, habang wala si Franco sa mansyon dahil sa isang biglaang meeting sa board of directors sa ibang bansa, isang maitim na kotse ang mabilis na huminto sa harap ng napakalaking gate ng estate. Si Anisha at si Paolo ang nasa loob nito. Gamit ang matatamis na salita at ang pagpapanggap na may matinding emergency sa kalusugan ni Doña Minerva, pilit nilang ginamit ang pangalan ng pamilya Velez upang makapasok sa loob ng bakuran. Nakatayo si Dayan sa gitna ng malawak na sala. Hawak ang isang baso ng gatas. Biglang bumukas ng malakas ang double doors at pumasok si Paolo. Kasunod si Anisha na may mapang-asar at puno ng inggit ng ngiti sa kanyang mga labi. Dayan! Galit na sigaw ni Paolo. Mabilis siyang lumakad patungo sa kinaroroonan ng babae.
Magtapat ka sa akin ngayon din. Mabilis na ibinaba ni Dayan ang baso sa malapit na mesa. Kusa at reflexively na humawak ang kanyang palad sa kanyang tiyan upang protektahan ang buhay sa loob nito. Paolo, Anisha, paano kayo nakapasok dito? Lumabas kayo bago ko pa ipatawag ang mga security guard. Huwag ka magpanggap na inosente, Dayan. Halakhak ni Anisha habang dahan-dahang lumalapit. Inilibot ang tingin sa marangyang chandelier at mga mamahaling painting sa paligid. Tingnan mo nga naman, dito ka pala nagsasaya habang ang kumpanya natin ay halos bumagsak dahil sa pagputol ng pondo ni Tito Franco. Pero aminin mo ate, 3 linggo ka palang nakatira dito sa mansyon matapos kanselahin ang kasal ninyo ni Paolo. Pero balitang, buntis ka na? Anisha, lumabas kayo. Malamig na utos ni Dayan, bagamat mabilis ang kabog ng kanyang puso. Wala kayong karapatang magpunta rito at mambasto sa bahay ng asawa ko. Asawa? Asawa ba talaga, Dayan? Ginamit mo lang ang matandang yun para makaganti sa amin. Sumagot ka. Ang batang yan. Akin ba yan? Anong sinabi mo? Napaatras si Dayan sa matinding galit at pandidiri. Akin? Sa'yo? Bakit hindi? Galit na sigaw ni Paolo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nangyari ang engagement party nung 1 buwan. Bago ka nawala ng gabing yun, dapat ay nasa suite 402 ka kasama ko. Baka naman bago ka tumakbo palayo, nakuha mo ng gusto mo sa akin. Nababaliw ka na ba, Paolo? Sigaw ni Dayan. Hindi na napigilan ang galit na matagal nang nakatago sa kanyang puso. Nakalimutan mo na ba kung anong nakita ko sa suite 402? Nakita ko kayo ni Anisha. Magkasama kayo sa kama habang sarili kong kapatid ang naglagay ng gamot sa inumin ko. Wala kailanman nangyari sa atin o gabing yun dahil nagtataksil ka na sa akin bago pa man magsimula ang party. Aba, nagmamarunong ka na ngayon, ate? Mapang-asar na sabi ni Anisha habang nakakrus ang mga braso. Akala mo ba naniniwala kami na si Tito Franco agad ang nakasama mo noong gabing yun? Baka naman kung sinong lalaki lang sa kalsadang hinigan mo ng tulong para makaganti. Tapos ipinasa mo lang kay Tito Franco nung nalaman mong mayaman siya. Manahimik ka, Anisha! Galit na sabi ni Dayan. Hindi kami mananahimik. Galit na sabi ni Paolo habang pilit na inaabot ang braso ni Dayan upang hawakan ito ng mahigpit. Magpa-check ka ng DNA. Hindi ako papayag ng batang yan na magiging sole heir ng Alcala Corporation habang ako ay tinatapon sa gilid. Kapag napatunayan kong hindi si Tito ang ama ng batang yan, bitawan mo siya! Isang boses na mas malamig pa sa yelo at mas mabigat pa sa kulog ang biglang umalingaw-ngaw mula sa pintuan ng sala. Napahinto si Paolo. Nalamig ang kanyang buong katawan at mabilis na bumagsak ang kanyang kamay bago pa man ito makadikit sa balat ni Dayan. Si Anisha ay napasinghap at mabilis na napahakbang paatras sa likod ng malaking sofa. Nakatayo sa pintuan si Franco Alcala. Nakasuot pa rin ito ng kanyang formal na suit mula sa biyahe, ngunit ang kanyang necktie ay bahagyang nakakalag at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit. Ang kanyang buong presensya ay nagbuhos ng nakakatakot na kadiliman sa buong silid. Tito? Utal na sabi ni Paolo, pilit na humihinga ng malalim habang namumutla ang kanyang buka. Kailan ka pa nakabalik? Dahan-dahang lumakad si Franco papasok. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig ay parang hatol ng katapusan para sa dalawang pumasok. Hindi siya tumitingin kay Anisha. Ang kanyang mga mata ay nakapako lang kay Paolo. Sinabi ko na sa'yo nung unang araw pa lang na pumasok ako sa bahay ng mga Veles, Paolo. Mahinang sabi ni Franco. Ang kanyang tono ay napakatahimik, ngunit puno ng matinding banta. Sinabi ko sa'yo na huwag mong hahawakan ng asawa ko. At higit sa lahat, huwag kang maglalakas loob na pumasok sa bahay ko at pagbintangan ng asawa ko sa sarili kong tahanan. Tito, pakinggan mo muna ako. Mabilis na depensa ni Paolo. Halatang natatakot, ngunit pilit na nagpapakamatapang dahil sa inggit. Nagluloko lang ang babaeng yan. Ginagamit ka lang niya. Paano ko nakakasigurong sa iyong batang yan at hindi sa akin o sa ibang lalaki? Isang mabilis at napakalakas na galaw ang ginawa ni Franco. Bago pa man makakilo si Paolo,
Itinaas ni Franco ang kwelyo niya gamit ang isang kamay at pilit na itinulak sa pader. Franco! Tawag ni Diane. Napahawak sa kanyang dibdib dahil sa gulat. Manahimik ka, Paolo! Bulong ni Franco sa mukha ng pamangkin. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang awa. Ang batang nasa tiyan ni Dayan ay aking anak. Walang ibang lalaking humawak sa kanya noong gabing yun, kundi ako. At kung magpapatuloy ka sa kalokohang ito, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawala ng pamana. Sisiguraduhin ko lang sa kulungan ka pupulutin dahil sa embezzlement at sa gamot na pinainom ninyo ni Anisha noong gabi ng engagement. Bumagsak ang panga ni Paolo sa matinding takot. Patawad, Tito! Patawad! Itinulak ni Franco si Paolo pabagsak sa sahig. Napahawak si Paolo sa kanyang leeg habang umuubo ng malakas. Tumingin si Franco kay Anisha na nanginginig na rin sa takot. Lumabas kayo sa mansyon ko sa loob ng 3 minuto. Malamig na pahayag ni Franco habang inaayos ang kanyang necktie. Kapag nakita ko pang mga mukha ninyo sa paligid ng mansyon na ito o kahit sa ang kumpanya na may kaugnayan sa Alcala Group, sisiguraduhin kong mawawala ng bahay ang buong pamilya ninyo bago matapos ang linggong ito. Lumayas kayo! Hindi na nagdalawang salita si Anisha. Mabilis niyang itinayo ang nanginginig na si Paolo at magkasama silang tumakbo palabas ng mansyon. Natatakot sa totoong kapangyarihan at galit ng pinakamataas na pinuno ng mga alkala. Nang tuluyang maisara ng mga gwardya ang malaking pinto ng mansyon at mawala ang ingay ng sasakyan ni na Paolo at Anisha, mabilis na napalitan ng matinding pag-aalala ang nakakatakot na galit sa mukha ni Franco. Agad siyang tumalikod mula sa pintuan at mabilis na lumapit sa kinaroroonan ni Diana. Dahan-dahang inilagay ni Franco ang kanyang 2 malalaking palad sa magkabilang balikat ni Diana. Tinitigan niya ang mukha ng asawa mula ulo hanggang paa. Tinitiyak na walang anumang pasa o sugat na iniwan ang 2 nambastos sa kanya. Nasaktan ka ba nila? Ginawan ka ba nila ng masama habang wala ako? Sunod-sunod at nagmamadaling tanong ni Franco. Ang kanyang boses na dating malamig ay puno ngayon ng matinding kaba at pagnanais na protektahan ng asawa. Patawarin mo ko, Diane. Hindi ko dapat pinahintulutan na makalapit ang kahit sino sa'yo habang nasa biyahe ako. Umiling si Diane. Dahan-dahan niyang iniyakap ang kanyang mga braso sa bewang ni Franco at isiniksik ang kanyang mukha sa malapad na balikat ng lalaki. Ang amoy ng pamilyar nitong perfume at ang matatag na tibok ng puso nito ay agad na nagpatahimik sa nagwawalang takot sa kanyang puso. Ayos lang ako, Franco. Maayos lang kami ng anak natin. Mahinang bulong ni Diane. Dumating ka agad. Salamat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Franco habang mahigpit na gumaganti sa yakap ni Diane. Hinagkan niya ang tuktok ng ulo ng babae at dahan-dahang hinaplos ang buhok nito. Pinalitan ko ng buong pangkat ng seguridad sa gate. Walang sino man mula sa pamilya Velez ang makakatapak ulit sa lupang ito. At sisiguraduhin kong magbabayad si Paolo at ang kapatid mo sa bawat salitang binitiwan nila laban sa iyo ngayong araw. Franco! Inangat ni Diane ang kanyang muka upang makipagtitigan sa lalaki. Huwag mo nang dumihan ang kamay mo dahil sa kanila. Wala na silang halaga sa akin. Ang mahalaga lang ngayon ay ang kaligtasan natin at ng bata. Bahagyang lumambot ang matitigas na features ng mukha ni Franco. Inalis niya ang ilang strand ng buhok na humaharang sa mga mata ni Diane at dahan-dahang idinikit ang kanyang noo sa noo ng asawa. Hindi ko ipagkakait sa kanilang parusang nararapat sa kanila, Diane. Seryosong tugon ni Franco. Sa mundo ng negosyo, tinatawag nila akong walang awa. Ngunit sa bahay na ito, akong mataas na't magtatanggol sa iyo. Mula sa araw na ito, sisiguraduhin kong wala nang makakapagpapatak ng kahit isang luha ng sakit mula sa mga mata mo. Ikinulong ni Franco ang mukha ni Diane sa kanyang mga palad at dahan-dahang inangkin ang mga labi nito sa isang malambot ngunit punong-puno ng pangakong halik. Sa sandaling yon, naramdaman ni Diane ang matinding seguridad, ang katiyakan na gaano man kagulo ang mundo sa labas, ang mga bisig ng asawa ang kanyang magiging walang katapusang tahanan. Nang tuluyang humupa ang tensyon sa buong mansyon matapos ang paglayas ni na Paolo at Anisha,
Dahan-dahang inakay ni Franco si Dayan patungo sa malaking sofa sa gitna ng sala. Sa kabila ng matatag na ipinapakita ng babae, alam ni Franco na nanginginig pa rin ang kalooban nito sa hindi inaasahang paglusob ng kanyang dating fiancé at kapatid. Inabutan ng kasambahay si Dayan ng mainit na tsaang pampakalma, samantalang si Franco naman ay hindi umalis sa kanyang tabi. Ang isang kamay ng lalaki ay nananatiling nakahawak sa mga daliri ni Dayan, nagbibigay ng lakas at seguridad. Hindi ka na ba nahihilo? Gusto mo bang ipatawag ko ulit ang doktor para masigurong lagyan ninyo ng bata? Umiling si Dayan at nagpakawala ng isang tipid ngunit tapat ng ngiti. Maayos na ako, Franco. Ang presensya mo lang, sapat na para maging ligtas ang pakiramdam ko. Tumingin si Dayan sa mga mata ng lalaki. Ang mga matang yun na kinatatakutan ng buong mundo ng negosyo, ang mga matang pwedeng magpabagsak ng malalaking kumpanya sa isang titig lang, ay puno ngayon ng walang katapusang pag-aalala, lambing at pagmamahal para sa kanya. Franco, mahinang tawag ni Dayan, bahagyang hinaplos ang kamay ng asawa. Bakit mo ginagawa ang lahat ng to para sa akin? Noong una, akala ko ginagamit mo lang ako para parusahan si Paulo o kaya para sa reputasyon ng pamilya Alcala. Ngunit sa bawat araw na magkasama tayo, nararamdaman kong mas malalim pa rin ang dahilan. Napatigil si Franco. Dahan-dahan niyang iniharap ang buong katawan kay Dayan at ikinulong ang dalawang kamay ng babae sa kanyang malalaking palad. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago nagsalita sa isang tono na punong-puno ng katapatan. Sinabi ko na noon at uulitin ko ulit. Noong gabing yun sa labas ng hotel, na pumasok ka sa kotse ko na basang-basa ng ulan at nagwawala ang damdamin. Akala ko isa ka lang babaeng nawalan ng katinoan dahil sa galit. Ngunit na makita ko ang tapang, nagsakit at ang dalisay na kagandahan sa iyong mga mata. Nalaman kong hindi kita pwedeng pabayaan na lang. Hindi kita pinakasalan dahil sa negosyo, Dayan. Hindi rin dahil sa galit ko kay Paulo o dahil lang sa batang dala-dala mo ngayon. Pinakasalan kita dahil mahal kita. Mahal na mahal kita mula pa nung gabing yun sa kondo. Ikaw lang ang tanging babaeng nakapawala ng kontrol sa akin. At ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Napasinghap si Diana. Ang mga luhang matagal na niyang pinipigil sa kanyang mga mata ay dahan-dahan ang umagos pababa sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati o kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng labis na kaligayahan. Sa buong buhay niya, lagi siyang ginagamit, itinutulak sa gilid at itinuturing na walang halaga ng kanyang sariling pamilya. Ngunit sa harap ng pinakamakapangyarihang lalaki, siya ang pinakamahalagang kayamanan. Franco! Umiiyak ngunit nakangiting bulong ni Diana. Iniyakap niya ang kanyang mga braso sa leeg ng lalaki. Mahal din kita. Akala ko mali ang ginawa kong pagpasok sa kotse mo noong gabing yun. Pero yun palang pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa buong buhay ko. Ikaw ang totoo nagligtas sa akin. Dahan-dahang inangat ni Franco ang mukha ni Diane at hinalikan ang mga labi nito ng may tamis, pagmamahal at pangako na kailanman ay hindi na siya mag-iisa pa. 7 buwan ang mabilis na lumipas matapos ang huling pagtatangka ni na Paulo at Anisha na gumawa ng gulo sa mansyon. Ayon sa mga batas ng karma at sa matigas na kamay ng hustisya, ang buhay ng pamilya Velez at ni Paulo ay tuluyang bumagsak. Matapos ibunyag ni Franco sa board of directors at sa mga otoridad ang mga ilegal na transaksyon at anuwalya sa kumpanya, formal na tinanggalan si Paulo ng lahat ng kanyang karapatan sa pamana at natanggalan ng posisyon sa Alcala Group. Napilitan siyang magtrabaho bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kumpanya sa probinsya habang binabayaran ng kanyang mga utang. Si Anisha at Doña Minerva naman, matapos malugi ang kanilang negosyo at mawala ng mga mamahaling ari-arian, ay napilitang lumipat sa isang simpleng bahay malayo sa maingay at marangyang lipunan na dating kinagisnan nila. Walang sino man sa kanila ang nakalapit pa muli kay Diane. Samantala, sa napakalawak at maaliwalas na hardin ng estate ni Franco, nababalot ng katahimikan, amoy ng mga sariwang bulaklak at ganda ang buong paligid, nakatayo si Diane sa gitna ng malalagong rosas at puting orchids,
Nakasuot ng isang napakagandang puting dress na gawa sa seda na malambot na bumabagay sa kanyang katawan. Ang kanyang tiyan ay kapansin-pansin na ang laki. 7 buwan na ang kanyang pagbubuntis. Ang dating namumutla, natatakot at walang siglang mukha ni Dayan ay napalitan na ng isang araw nagniningning sa labis na kaligayahan, kalusugan at kapayapaan ng isip. Habang nakatitig si Dayan sa magandang paglubog ng araw sa malayo, naramdaman niya ang pamilyar at mainit na mga hakbang mula sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumapit si Franco. Ang formal na billionaire tycoon ay nakasuot lamang ngayon ng simpleng puting polo na nakatupi ang mga braso. Pinalibutan niya ng kanyang malalaki at matatag na braso ang malaking tiyan ni Dayan mula sa likod, sabay sandal ng kanyang baba sa balikat ng asawa. Lalaki ang anak natin, sabi ng doktor sa ultrasound kanina. Pabulong at nakangiting sabi ni Franco habang dahan-dahang humahalik sa gilid ng leeg at tenga ni Dayan. Bahagyang tumawa si Dayan, isang tunog na napakalinis at puno ng buhay. At siguradong magiging katulad mo siyang gwapo, matalino at matigas ang ulo. Humalakhak ng mahina si Franco, isang tunog ng tunay na kagalakan na dating napakabihira niyang ipakita sa iba. Ngunit ngayon ay naririnig na ni Dayan araw-araw sa loob ng kanilang tahanan. Basta maging kasing talino, kasing bait, at kasing ganda ng puso mo siya, Dayan. Wala na akong ipagpapasalamat at pahihiling pa sa buhay na ito. Humarap si Dayan sa loob ng mga bisig ng asawa at iniyakap ang kanyang mga kamay sa leeg nito. Isang malalim na buntong hininga ng kaginhawaan ng kanyang pinakawalan habang pinagmamasdan ang matitigas ngunit punong-puno ng pagmamahal na mukha ng kanyang asawa. Naalala niya ang lahat ng sakit, kahihiyan at pagtataksil na pinagdaanan niya noong gabi ng kanyang engagement party. Ang pagtataksil ng kanyang fiancé sa piling ng sarili niyang kapatid, ang gamot na ibinigay ng sarili niyang ina, at ang matinding galit at kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Ngunit na-realize ni Dayan na ang lahat ng madilim na pasikot-sikot na yon ay mga hakbang lamang na nagdala sa kanya sa loob ng kotse ni Franco noong gabing yon. Ang nagdala sa kanya sa mga bisig ng lalaking totoong nagpapahalaga, nagtatanggol at nagmamahal sa kanya ng walang alinlangan. Salamat, Franco. Salamat sa pagiging ligtas kong silungan. Salamat sa pagmamahal sa akin. Akin ka magpakailanman, Dayan. Ikaw at ang anak natin. Sagot ni Franco bago idikit ang kanyang mga labi sa mga labi ni Dayan sa isang matamis at matagal na halik. Sa ilalim ng huling sinag ng gintong araw na nagbibigay ng liwanag sa buong hardin, natagpuan ng dalawa ang isang bago, ligtas at walang katapusang simula ng kanilang pamilya at pag-ibig. Lumipas ang 3 taon. Sa malawak na hardin ng mansyon ng mga alkala, ang dating tahimik at malamig na paligid ay napupuno na ngayon ng malalakas na tawa at alituntunin ng isang batang lalaki. Si Franco Jr. o AJ na 3 taong gulang na ay masayang tumatakbo sa gitna ng mga halamanan habang hawak ang isang maliit na laruan. Ang kanyang mga mata na kopyang-kopya ang kulay abo at talas ng mga mata ng kanyang ama ay nagniningning sa tuwa. Nakatayo sa balkonahe si Dayan at Franco habang pinagmamasdan ng kanilang anak. Nakasuot si Dayan ng isang simpleng summer dress, samantalang si Franco naman ay nakayakap sa kanyang bewang mula sa likod. Ipinapatong ang baba sa balikat ng asawa. Tingnan mo siya, Franco. Nakangiting sabi ni Dayan habang itinuturo si AJ na pilit na hinahabol ang isang paru-paro. Kuhang-kuha niya ang pagiging matigas ng ulo mo. Ayaw talagang pumasok sa loob para magtanghalian. Humalakhak ng mahina si Franco, isang tunog na napakasanay ng marinig sa buong mansyon ngunit nananatiling pinakapaboritong musika para kay Dayan. Nagmana siya sa akin sa katigasan ng ulo. Sa'yo naman niya nakuha ang kabaitan at ang pagiging malikain. Bulong ni Franco bago dahan-dahang halikan ang gilid ng leeg ni Dayan. Ba't masaya ako na sa'yo siya nagmana ng ngiti? Mula sa malayo, ang balita tungkol sa pamilya Velez at kay Paulo ay tuluyan ng nalimutan ng mataas na lipunan. Si Paulo ay nananatiling nagnanais na makabangon mula sa mga utang sa probinsya, habang sina Doña Minerva at Anisha ay namumuhay sa isang payak na pamayanan, malayo sa karangyaan dating ipinagmamalaki nila. Wala na silang lugar sa bagong mundong ginagalawan ni Dayan. Kumuha si Franco ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa
at ipinagkaloob ito kay Dayan. Nang buksan ito ni Dayan, nakita niya ang isang mamahaling kwintas na may pendant na hugis maliit na canvas at may nakaukit na 3 bituin, simbolo ng kanilang pamilya. Isang regalo para sa 2nd anibersaryo ng araw na opisyal kitang naging Mrs. Alcala, love. Seryoso ngunit punong-puno ng lambing na sabi ni Franco. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isang totoong tahanan, Dayan. Napatingin si Dayan sa mga bata ng kanyang asawa. Ako ang dapat magpasalamat, Franco. Salamat sa pagmamahal sa akin at sa anak natin. Pangako ko sa iyo na nasa tabi mo lang ako sa lahat ng pagsubok na daraan sa atin. Mahal na mahal kita, Franco. Pinalibutan sila ng maaliwalas na hangin at ng hapon na sinag ng araw. Sa piling ng bawat isa, nahanap ni na Franco at Dayan ang isang pag-ibig na nagmula sa paghihiganti, ngunit nagtapos sa isang walang katapusang ligaya. Ang pagtataksil ng iba ay hindi katapusan ng iyong halaga, kundi paraan ng tadhana upang ilayo ka sa maling tao at dalhin sa tunay na magtatanggol sa iyo. Minsan, kailangan mabasag ang ating mga pangarap upang magbigay daan sa mas dakilang biyaya na nakalaan para sa atin. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Dayan, kakayanin mo rin bang magtiwala at ibigay ang iyong puso sa isang misteryosong lalaki? Matapos kang traidorin ng sarili mong pamilya, o mananatili ka bang takot magmahal muli? Comment naman po kung saan nakarating ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa emosyonal at nakakakilig na kwento ni Dayan at Franco. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi